Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayong lahat. Noong nag-pilgrimage ang Mount Carmel sa Bicol, ay naisipan din namin magpunta sa Bicol. Pero kami ay hindi nakabus, kami ay nakaban lamang. At nung kami dumating na sa Bicol, nung bumaba na kami sa sasakyan, at nagpunta na sa iba't ibang lugar na pwedeng pasyalan at manalangin at magdasal, iba yung kagalakan na nararamdaman sa puso at kalooban. Lalo na ako, first time ko lang makarating doon. Ibig ko bang tumakbo at tumalon at sumigaw at napakasaya, napakiramdam. Maaring dahil na rin sa mga kasama at maaring dahil na rin sa ganda ng nakikita. At dahil na rin siguro sa layo ng biyahe na kapag ikaw ay bumaba, parang ikaw ay nakalaya sa pagkakatali sa pagkakaupo mo doon sa sasakyan. Hindi ko lang alam sa inyo kung pagpunta nyo dito sa simbahan ay tumatakbo rin kayo, tumatalon at sumisigaw. Sa sobrang pananabik at galak na nararamdaman sa inyong puso at kalooban na dumating ang araw na ito na pagdiriwang ng pag-akyat sa langit sa mahal na Birheng Maria. Ganon din ang kasabay na pagdiriwang ng mga sakristan sa kapistahan ni San Tarcisius. Tunay nga na para sa atin, ang pagtitipong ito ay isang kagalakan, isang pasasalamat. Hatid nito sa atin ay pananampalataya na magbigay sa atin ng liwanag, magdulot sa atin ng pag-asa, at lalo pang magpatibay sa ating puso at kalooban ng ating relasyon at ugnayan sa Diyos at sa mahal na Birheng Maria. Ano yung tatlong bagay na maipagmamalaki ko at sana maipagmalaki rin ng bawat isa sa atin sa katauhan ni Maria? Una ay yung kababaang loob. Ikalawa ay yung kalinisan ng kanyang puso at kalooban. At ang ikatlo ay yung kanyang katapatan. Katapatan na sa kanyang pagsunod, ginagawa niya ang lahat na mayroong galak sa kanyang puso at pagmamahal sa Diyos. Kalakip ng lahat ng ito'y pananampalataya sa Kanya. Una ay yung kababaan na kahit na malayo na ang narating sa pananampalataya, kahit na marami nang naging achievement at naipagawa, kahit na mataas na ang tingin sa iyo ng iyong kapwa, dahil ikaw ay naging huwaran at naging dakila, pero mananatili ka pa rin mapagpakumbaba, nakatungtong sa lupa, at napakalapit sa mga tao na iyong pinaglilingkuran. Walang yabang, hindi mapangmataas, hindi mapangmata, hindi mapanghusga ng iyong kapwa. Yung ikalawa ay yung kalinisan ng puso at kalooban. Na para bagang mayat maya kang naglilinis ng iyong kapaligiran, pero mayat maya rin ay nadudumihan. Mayat maya kang naglilinis ng iyong kalooban, pero mayat maya rin ay nakakagawa ng kasalanan. Sapagkat inaamin natin sa Diyos na hindi tayo perpekto, na tayo mahina, na tayo marupok, na tayo nagkakasala. Pero ang mahalaga, hindi natin minamahal ang karumihan at kasalanan. Ang minamahal at binibigyan natin ng pagpapahalaga ay yung maging malinis tayo. Maging walang bahid dungis ng kasalanan. Maging karapat dapat tayo sa kanyang kaharian. Sapagkat hindi naman tayo tatanggapin ng Diyos kung mayroong natitira pang dumi
sa ating isipan, sa ating kalooban, sa ating mga gawa at sa ating mga salita na nabibitawan. Katulad ng mahal na Birheng Maria, maging malinis tayo, hindi lamang sa panglabas, kundi sa kalooban. Minsan meron kang dumi sa mata, minsan may dumi ka sa ilong, minsan may dumi ka sa bibig, minsan may dumi ka sa tainga, minsan may dumi ka sa iyong mga daliri, minsan may dumi ka sa buhok, minsan madumi ang iyong mga paa. Para bang kinakailangan alisin mo yung dumi, sapagkat sa dinami-dami ng malinis na po pwedeng makita, yung dumi agad ang napapansin at napupuna. Hindi tayo masanay at mahirati sa kasalanan. Dapat lagi tayong humihingi ng tawad at naglilinis ng ating kalooban. Hindi para magmalinis, hindi para magmagaling, hindi para magmayabang, na kinukumpara yung sarili sa iba na siya ang mas malinis at mas banal sa kanila. Na para bagang itinataas ang kanyang sarili at nagmamalinis at nagmamaganda. Na sana kalakip rin ng kalinisan ay kapakumbabaan at gawa ng kabutihan at kabanalan. Yung ikatlo ay yung katapatan. Mahirap kapag hindi ka tapat. Nagsabi ka, pero hindi ka naman tutugon. Nangako ka, pero hindi ka naman tumutupad. Para bagang nanloloko ka na lamang ng iyong kapwa. Sumasampalataya ka, nagsisimba ka, pero masama naman ang tabas ng iyong dila at ng iyong pakikitungo sa iyong kapwa. Parang hindi ata katapatan yon, para ata kabarambaduhan yon at kabastusan sa Panginoon na iyong sinasampalatayanan. Marunong tayong mangako, marunong tayong tumupad, marunong tayong sumampalataya. Pero hindi 3 araw lang, hindi 1 linggo lang, hindi 1 buwan lang, hindi 1 taon lang, kundi kalakip ng katapatan ay panghabang buhay. Na naka1 taong ka sa paglilingkod, pagkatapos nun, aayaw ka na. Naka1 linggo ka lang, pero pagkatapos nun, aayaw ka na. Marami sa atin, sa mga samahan, no? Kapag ka mag-renewal lang, kompleto. Pero kapag ka trabaho, nawawala na. Marami sa atin nangangako sa harapan ng Diyos. Natutup din ang kanyang tungkulin, ang kanyang gampanin sa simbahan. Pero kuminsan nanlalamig, tinatamad, nawawala, at maraming priority at masigit na mahalaga sa kanyang buhay. Kuminsan kasi sabay-sabay, hindi mo na alam kung anong uunahin at papahalagahan. Pero ang tanong, meron ka bang isa, kahit isa man lamang, na binigyan mo ng pansin at ng pagmamahal sa iyong paglilingkod at pag-aalay ng buhay? Kuminsan kasi sa dinami-dami ng iyong kinabibilangang samahan, ni isa, wala kang minahal. Ni isa, wala kang prioritize sa iyong buhay. Ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria, ito nga ba'y pagyayabang? Ito nga ba'y pagmamalinis? Ito nga ba'y pagpapakumbaba? O sadyang kayabangan? Ngunit ibahin natin ang mahal na Birheng Maria. Tunay nga nating masasabing pambihira ang kabutihan niya. Kaya marapat lamang siyang iakyat sa langit ng katawan at kaluluwa. Sapagkat hindi lamang siya ina ng Diyos, kundi ina nating lahat. At sa kanyang kabutihan at kagandahang loob,
Tunay nga na marami ang nahalina sa Kanya. Kapag ka ikaw ay nananalangin sa mahal na Birheng Maria, para bagang ikaw na rin ay nililinis niya. Ikaw na rin ay pinapanibago niya. Ikaw rin ay binubuhusan niya ng pagpapada at biyaya sa buhay. Every time that we're going to pray the rosary, every time that we're going to pray our intentions sa mahal na ina, ito'y nagpapakita at nagbabalik sa atin ng kagalakan sa ating puso at kalooban. Dinggin nawa ng mahal na Birheng Maria ang ating mga panalangin at iakyat niya sa kalangitan. Sa Diyos na makapangyarihan, sa Diyos na nakikinig ng ating mga dasal. Ang pag-akyat sa langit ng Birheng Maria ay isang hamon para sa ating lahat. Na sana tayo rin ay maging malinis, na sana tayo rin ay maging tapat, na sana tayo rin ay maging mapagpakumbaba upang tayo maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos sa kalangitan. Nawa sa pagdiriwang din natin ito, ipanalangin din natin ang ating mga kapatid na yumao at pumanaw na sa buhay natin. Na kahit ilang taon pa ang lumipas, we will always remember them. Na sana'y sa mga ganitong pagkakataon ay maiakyat na rin sila sa kalangitan at makapasok na rin sila sa kaharian ng Diyos na makapangyarihan. Amen.